So ito na nga mga kaulam, ang aking mga pinamalengke ay atin ang ilalagay sa ref, atin ang iisa-isahin. Inuna ko muna ang dilis dahil ito ay aking itotorta. Hindi na ito kailangang ilagay sa freezer mga kaulam. Huwag kayong maglalagay ng dilis sa freezer. At yan ay pag inyong idinifrost, ay naku po, yan ay daig pa ang bagoong pag na-defrost na. Ano na yan, lunot-lunot na at hiwa-hiwalay na. Kaya kung kayo bibili ng dilis mga kaulam, siguraduhin ninyong uulamin nyo na sa araw na yon. Bawal na yang ilagay sa freezer. Dito sa Dubai, kailangan huhugasan ng maayos dahil dito ang dilis ay buhangin. Ay ewan ko sa Pilipinas, tingnan ninyo, oh ayan, ayan ang buhangin ng dilis. Kaya dapat ilang beses yan huhugasan. At talaga namang mga kaulam nagsiksik ang buhangin. Dahil yan ay dito mga kaulam ay hinuhuli lamang yan sa mababaw na parte ng dagat. Kaya mabuhangin dito ang dilis. Kapag kami ngayon nagsuswimming mga kaulam, nababangga ng mga paa namin yan. Lalo na yung mga talakitok. Nababangga ng aming mga paa dahil mababaw lang dito mga kaulam ang isda. Mababaw lang dito ang dagat, kumbaga nadudoon lamang ang mga isda. At saka, hindi sila takot sa tao kapag may mga nagsuswimming. So, ayan, patutuyuin muna natin iyan para pag ating tinimpla mamaya ay walang tubig. Pangalawa nating lilinisin ay ang hipon. Nakabili tayo ng 1 kilo, 20 dirhams. Yun nga palang dilis kanina ay 5 dirhams ang kalahating kilo na iyon. So, itong hipon na ito ay 20 dirhams. Ang ginagawa ko sa hipon, ganyan, tinatanggal ko muna ang ulo, tas yung mga, pag medyo sinisipag-sipag ng kaunti, tinatanggalan ng mga sungot-sungot. Pero pag hindi ako sinisipag, ulo lamang ang ginugupit ko, yung pinaka may mahabang sungot. Yun lamang ang tinatanggal ko. Dahil ang hirap naman pagka may gayon, ang hirap naman lutuin nagsasala-salaber na ang mga sungot-sungot ng hipon. Kaya ang ginawa ko muna dyan, tinanggal-tanggal ko muna yung mga ganyan. Tapos, pinagtatlo kong parte iyan. Ibig sabihin, ang 1 kilong hipon ay kaya kong lutuin ng 3 beses. 3 araw, gayon. O, di ka mga kaulam. 20 dirhams na hipon, good for 3 days na sa amin. Yung panganay ko, hindi talaga pwedeng kumain at super allergy talaga siya sa hipon. Kaya ingat na ingat kami pag nagluluto kami ng hipon. Hinahayaan na lang namin siyang mag-order ng pagkain niya kaysa makatikim pa siya ng hipon. At talaga naman agad mga kaulam, pag nakatikim yung anak ko, agad ay pantal na pantal yung mukha niya at bukod pa doon ay sobrang init daw ng buong lalamunan niya hanggang tiyan sa loob. So ayan mga kaulam, tigla 12. Bilang na bilang ko mga kaulam dahil pag niluto ko yan, kaming mag-asawa lamang ang kakain. Ang kanya ay minsan ay 6, tapos minsan hindi naman din namin nauubos sa isang kainan ang 12 ayan. Minsan ay nababaon ko pa rin yung iba. At dahil ang panganay ay hindi na nakain ng hipon, gumaya na rin ang bunso. Natakot ang bunso mga kaulam na baka daw mamaya maramdaman din daw niya. Sabi ko hindi naman gayon anak, pero talagang hindi ko mapilit ang bunso. So iyan, yung pangatlo ay medyo 22 pieces yung pangatlo dahil hindi na pwedeng pag-apatin at kakaunti ang matitira. So ang ating pangatlo ay ang ating mackerel o lumahan o ang tawag dito ay hasa-hasa. Sariwang sariwa, talaga namang kintab. 5 iyan mga kaulam. So 2 araw din namin iyang lalamunin. Tigta-3 at saka tigda-2. Iyan naman mga kaulam ay prito lamang. At saka minsan pinangat, pag gusto ng asawa ko ang may sabaw, pinangat o pinakamadalas ang mackerel sa amin ay prito. Tapos iyon gagawa ako ng salata, ayun gayon laang. Kaya tapos ayun may gerger, may salata o kaya may pritong talong. Ganyan lamang. Hindi masarap dyan sa lumahan mga kaulam ang disabaw prito lang talaga iyan. At ang sumunod mga kaulam, nakabili ako ng kalahati o kaputol na tanigi. Tingnan ninyo sariwang sariwa. Mura lamang yan, 15 ang kilo. Ang bili ko nga pala sa lumahan kanina ay 10. Ari kaya 15 dahil ito bago yung mga malalambot na naipit sa lalagyan sa styro. Pero pag biniyak ninyo, tinatin ninyo sariwang sariwa pang laman. So kwentahin na lang ninyo ha. Ari naman, ang inulam namin kanina na mga bisugo at saka balas at saka maya-maya, ang bili ko lang dini ay 10. So ayan, kwentahin na lang ninyo kung magkano ang pinamalengke ko. 5 ang dilis, tapos ang hipon ay 20, di 25. Ang lumahan ay 10, di 35. Tapos ito ay 10, ay di 45. Tapos 15 yung tanigi ay di 60 dirhams na ang ating napapamiling isda. Kung napansin ninyo, hindi ko na tinatanggalan ng hasang, nilalagay ko na sa ref. Tinatanggalan ko lamang ng mga buha-buhangin. Dahil pag tinanggalan nyo na yan ng hasang at inilagay nyo sa ref, sobrang mabibilasa. Kapag ganyan, huhugasan lang ninyo, tatanggalan nyo ng mga anik-anik, tapos ilalagay nyo sa freezer. Pag na-defrost yan, ay bilis ang bilasa. So yan, tapos na aking paglilinis sa halagang iyon, tapos inumpisahan ko na, itotorta ko na itong dilis. Hanggang yan na lang mga kaulam dahil kailangan ko na magluto at talaga namang gutom na kaming lahat.